Ang Hong Kong noong dekada 90 ay patuloy ang pag-usbong bilang isang global city. Ang lungsod ay nanatiling sentro ng negosyo, kultura, at teknolohiya sa Asya at sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng pag-asenso ay may nangyaring krimen na gumimbal sa Hong Kong. Mahilig ka ba sa Hello Kitty? Kung gayon, pakinggan mo itong kwentong ito. Noong 1979, isang 14 na taong gulang na batang babae na nakatira sa isang ampunan ang dinala ng isang social laborer sa isang police headquarters upang iulat ang isang kakaibang insidente. Ayon sa kanya, madalas siya ay ginugulo ng isang multong babae na brutal na ginahasa, pinahirapan bago ito pinaslang. Napaulit-ulit na humihingi ng kanyang nawawalang ulo. Napag-alaman ng pulisya na hindi pangkaraniwan ang kaso at agad na naglunsad ng investigasyon batay sa mga pahiwatig mula sa kanyang panaginip. Ang investigasyon ay nagbunyag isang misteryosong pagpatay ang naganap noong Lunes, Mayo 24, 1979 na kilala bilang Hello Kitty Murder Case dito lang sa Asia Shadow Crime Story. Ayon sa social laborer, si Aang ay nagpapakita ng hindi pangkaraniwang pag-ugali sa mga nakaraang linggo. Madalas siyang nagigising sa takot mula sa mga bangungot at murmuring tungkol sa isang babae na walang ulo. Ang babae ay palaging humihingi ng kanyang nawawalang ulo. Sa simula, inisip ng social laborer na karaniwan lang ito na mga bangungot, ngunit ang patuloy na pag-ulit ng parehong panaginip ay nagbigay duda sa kanya. Nagdesisyon ang social laborer na ayusin ang mental advising para kay Aang, at sa labis na pagkabigla ng lahat, isang nakakapangilabot na krimen ang lumabas. Si Aang ay may kasintahan na si Long Won, isang 19 taong gulang na huligan. 2 buwan bago ang insidente, dinala siya ni Won mula sa Boat Kiladis, Haven upang makasama siya sa isang luma at sira-sirang kondo. Dito, nakilala ni Aang ang 2 kaibigan ni Won, at nakakita rin siya ng isang magulong babae na may mabuhok at punit na damit. Ayon kay Won, ang babae ay kinidnap ng 3 lalaki. Hindi alam ni Aang kung sino ang babae at natatakot siyang magtanong. Sa kanyang pananatili sa kwarto, nasaksihan ni Aang ang kanyang kasintahan at ang 2 niyang kaibigan na paulit-ulit na pinapahirapan at pinapalo ang babae. Pinilit nila si Aang na makilahok sa pang-aabuso sa pamamagitan ng pagbuhos ng oil sa mga sugat ng babae at pinapuwersa siyang kainin ang sarili niyang dumi. Sa takot sa mga nakakapangilabot na eksena, hindi naglakas loob si Aang na tumanggi sa kanilang mga utos at napilitang sumunod. 1 buwan ang lumipas at hindi na nakayanan ng mahirap na babae ang malupit na pag-atake at siya ay pumanaw. Upang takpan ang kanilang krimen, lumala ang pagkabaliw ng 3 lalaking ito. Pinaghati-hati nila ang katawan ng biktima at niluto nila ito. Pinilit nila si Aang na ilagay ang ilan sa mga nilutong bahagi ng katawan sa mga mangkok ng noodles upang gawin itong delicacy para sa kanila. Sa iisipan ay nakakadiri itong ginawa nila sa biktima. Parang may saltik sila sa pag-iisip kasi walang matinong tao ang gagawa ng mga non. Sa pamamagitan ng traumatikong karanasan na ito, nagdusa si Aang ng matinding psikolohikal na injury. Siya ay patuloy na nakikita ang patay na babae na humihingi ng kanyang nawawalang ulo. Dahil sa kakaibang pag-ugali ni Aang, napagod si Won sa kanya at nagdesisyon siyang makipaghiwalay, itinatapon siya sa loft. Walang ibang mapuntahan, napilitang bumalik si Aang sa apartment na yon. Sa mga sumunod na araw, madalas siyang nagkaroon ng mga bangungot at mabilis na bumagsak ang kanyang kalusugan. Nahuli ng social specialist ang kanyang pagsasapi at dinala siya agad sa police headquarters upang i-report ang sitwasyon. Agad na sinimulan ng pulisya ang pag-interview kay Aang, ngunit dahil sa kanyang hindi matatag na mental na estado, hindi niya natuloy ito at kinailangang itigil pansamantala ang investigasyon. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Aang sa police headquarters para makipagtulungan sa investigasyon. Sa pagkakataong ito, naging mas maayos ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Aang na ang pangalan ng biktima ay Fan Man Nay, 23 taong gulang, at siya ay nagtatrabaho bilang barmaster. Ang 3 ng abuso sa kanya ay si Aang's biu na si Long Won, 19 na taong gulang, kasama ang 2 niyang kaibigan, sina Chan Manlok, 33 taong gulang, at Leung Shincho, 26 taong gulang. Nagpatotoo si Aang na pagkatapos nilang patayin si Manyi, chinap-chap ng 3 lalaki ang kanyang katawan. Nang umabot siya sa puntong ito sa kanyang kwento, nakita ang takot sa mukha ni Aang at hindi na siya nakapagsalita. Sa tulong ng pulisya, dahan niyang ibinigay ang address, 31 Granville Street, Tsim Sha Tsui.
Sa tulay na ito, agad na nagpadala ng mga tauhan ang pulisya sa ibinigay na address. Ito ay isang lumang-limang palapag na loft kasama ang cellar at 4 na itaas na palapag. Sinabi ni Ang na ang krimen ay naganap sa isang loft sa ikatlong palapag. Balak ng pulis na dalhin si Ang sa crime location upang makatulong sa investigasyon, ngunit siya ay nasa estado ng pagkabigla, pumutla ang mukha at tumanggi siyang lumayo. Si Ang ay iniwan sa ibaba habang ang ilang opisyal ay umakyat upang magsiyasat. Nakakita sila ng madilim na hagdang bakal na may ilaw na nakabubulok. Walang nagbukas ng pinto nang kumatok ang mga pulis, kaya't nagdesisyon silang basagin ito. Isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila. Sa kanilang karanasan, agad na nilang nakilala ang amoy ng nabubulok na katawan. Nang buksan nila ang ilaw, nakita nila na ang kondo ay may 6 na silid tulugan. Sa isang sulok ay may isang higanteng Hi Kitty doll na pinag-uusapan. Ipinapakita ito na ang hugis ay parang sirena at may mga mansa ng dugo. Nang hawakan ng isang pulis ang isang bakal sa sahig at itinaas sa Hi Kitty doll, naramdaman niya na may matigas sa loob. Sa puntong ito, sigurado na silang may naganap na pagpatay sa kondo na ito at agad na tumawag para sa reinforcement. Sa loob ng doll ay may mga mothballs na naglalabas ng masangsang na amoy. Matapos tanggalin ang lahat ng balot, natagpuan nila ang isang bungo sa loob ng ulo ng doll. Ang skull ay niluto at naglalabas ng mabahong amoy na may mga likido na umaagos at ang laman ay hindi ganap na nabubulok. Sa paunang pagsusuri, ang skull ay hindi kumpleto, nawawala ang panga nito at tanging mga ngipin na lang ang natira sa itaas na bahagi. Nakahanap racket ang pulisya ng mga piece ng ngipin at buhok na nakakalat sa loob ng doll. Sa ibang bahagi ng loft, may mga natagpo ang karagdagang ngipin, 2 oven na may mothballs, isang maliit na fridge, at isang martilyo. Sa pinakababa, natagpuan nila ang isang plastic na pack na puno ng mga inner na organ na hindi ganap na nabubulok ngunit naluto. Ang fridge ay may mga gasgas sa loob na pinaniniwalaang mula sa pag-imbak ng katawan. Nang mama-distinguish ang biktima, humingi ang pulisya ng tulong mula sa scientific dental specialists upang makatulong sa investigasyon. Gumamit sila ng visual examination strategies upang makilala ang biktima. Ang larawan na ginamit para sa paghahambing ay isa kung saan nakangiti si Manny, nakatuon sa 2 natitirang ngipin na natagpuan sa skull sa loob ng doll. Ipinakita ng mga resulta na ang laki at posisyon ng 2 ngipin ay tumugma ng perpekto. Mula rito, kinumpirma ng pulisya na ang mga labi ay talagang kay Manny. Si Manny ay ipinanganak noong 1975 at 23 taong gulang siya noong siya ay namatay. Noong 6 na taong gulang siya, iniwan ng kanyang ama ang pamilya dahil sa utang, inabandona ang kanyang ina at anak. Ang kanyang ina ay nagpakasal muli ngunit ayaw mag-alaga sa kanya. Inabandona ng kanyang pamilya, dinala si Manny sa isang ampunan kung saan siya lumipas ng kanyang pagkabata. Sa paglipas ng panahon, noong siya ay 15 taong gulang, pinilit si Manny na umalis sa ampunan at maging independent dahil siya ay umabot na sa edad ng pagiging adulto. Pagkatapos umalis sa ampunan, naging dejected si Manny at nahirapang makahanap ng trabaho para suportahan ang kanyang sarili. Sa kakulangan ng kasanayan sa trabaho, nakatagpo lamang siya ng mga mabababang uri ng trabaho tulad ng pagiging server o nagdadala ng dyaryo, subalit kadalasang natatanggal siya dahil sa kanyang mga pagkakamali. Kapag siya'y may pera, nagrerenta si Manny ng kwarto sa mga murang hotel. Ngunit kapag wala, napipilitang siyang mamuhay sa maruruming. Sa kanyang kabataan, nakihalubilo siya sa ilang mga batang hamog na kabataan at madalas na pumupunta sa mga motor show. Ang kaunting kita niya ay barely sapat upang masustentuhan ang kanyang mga pangangailangan, at ang dagdag na pasanin ng kanyang opresyon ay nagdulot sa kanya ng patuloy na krisis sa pananalapi. Upang kumita, naging sex expert si Manny at madalas na nagtatrabaho sa mga lugar ng Yo Mother Tay at Mongkok. Nagpatuloy ang kanyang buhay sa ganitong paraan hanggang taong 1976 nang siya ay 21 taong gulang nang ipakilala siya ng kanyang mga kaibigan sa isang trabaho sa dance club. Kumpara sa kanyang mga nakaraang trabaho, mas ligtas ang kapaligiran dito at mas mataas ang kita. Kilala ni Manny ang isang pimp na madalas bumisita sa club at trouble umpisa silang mag-date at nanirahan kasama. Ang lalaking ito ay si Woo Ji Yuan na kilala rin bilang Ahay. Significantly enchanted si Manny kay Woo Ji, kaya't nagdesisyon siyang umalis sa kanyang trabaho upang buuin ang isang masayang buhay kasama siya. Subalit, hindi entusias ng ina ni Woo Ji si Manny, naniniwala siyang nagmula ito sa isang masalimuot na kalikasan at isa siyang masamang babae. Dahil dito, hindi nagtagumpay ang kanilang plano na magpakasal. 2 taon ang lumipas at nanganak si Manny ng isang anak na lalaki.
Lumipat siya kasama ang ina ni Wooji sa Leetown, New Areas. Sa mga dahilan na di alam, si Wooji ay naging lalong marahas. Posibleng naimpluwensyahan ng mga sinasabi ng kanyang ina, madalas siyang nagdududa kay Manny. Minsan, nagresulta ito sa pisikal na pananakit. Nakita ni Manny ang pagsirit ng galit at karahasan ni Wooji, kaya't nagdesisyon siyang umalis kasama ang kanyang anak upang maiwasan ang anumang pinsala. Ngunit alam ni Manny na kung siya ay umalis, wala siyang mapagkukunan ng kita, kaya't itinago niya ang kanyang plano habang siya ay nag-ipon ng pera. Lihim, bumalik si Manny sa trabaho bilang bar pioneer. Bago nito, siya ay umutang ng maraming pera sa mataas na interest at dahil hindi niya ito mabayaran, kinidnap siya sa kanyang bahay ng isang loan shark na walang iba kundi si Chan, isa sa mga guilty parties ng krimen. Kasama ng kanyang mga kasabwat na sina Prevailed at Shingo, pinatay nila si Manny. Matapos matukoy ang mga suspect, mabilis na naglunsad ang pulisya ng manhunt. Nakakuha sila ng impormasyon na si Chan ay nagtatago sa isang space sa Shaytown, New Areas, na mga 1.4 milya hilaga mula sa tahanan ni Manny at mga 7.5 milya mula sa Granville Road kung saan natagpuan ang kanyang mga labi. Sa tulay na ito, agad na ni-assault ng pulisya ang space ni Chan. Early evening, siya ay nagluluto sa kusina kasama ang kanyang asawa, habang ang kanilang batang anak ay natutulog sa support. Nang harapin ng mga pulis, nagulat si Chan at hindi makapaniwala na nahuli siya ng mabilis. Matapos ang pagkakaaresto kay Chan, umpisa ang pulisya na mangalap ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kaso at nagpatuloy na hanapin ang natitirang dalawang suspect na sina Shincho at Won. Nang malaman na nahuli si Chan, mabilis na tumakas sina Shincho at Won. Ngunit 2 araw na ang lumipas, nang mapagtanto ni Shincho na hindi siya makakatawag, sumuko siya sa pulisya na umaasang makakakuha ng kaunting awa. Sa oras na ito, si Won ay patuloy na tumatakas mula sa batas. Nang malaman na nakatakas si Won sa Hong Kong, nakipag-ugnayan ang pulisya sa Interpol upang makatulong sa kanyang pagdakip. 9 na buwan ang lumipas, at sa isang routine na operasyon, natagpuan ng Chinese police si Won na hindi nakapagbigay ng anumang pagkakakilanlan at siya ay naaresto. Agad siyang na-eliminate pabalik sa Hong Kong upang harapin ang hustisya. Si Chan, na 33 taong gulang, ay ang utak ng krimen. Siya ay nagtatrabaho bilang assistant sa isang club at matagal nang kilala si Manny. Bukod dito, si Chan ay kasapi ng isang kilalang bunch. Ang kanyang dalawang kasamahan na sina Shingo at Won ay accommodating na sumusunod sa kanyang mga utos. 2 taon bago ang insidente, nagkasakit ng malubha ang lola ni Manny at kailangan niya ng pera para sa paggamot. Si Wooji ay isang in front of you addict na nagpagas ng kanilang mga natipid para sa kanyang bisyo, kaya't sa desperasyon, pinili ni Manny na magnakaw. Gumamit siya ng kanyang alindog upang lapitan si Chan at ninakawan siya ng 8,000 Hong Kong dollars at iba mga mahahalagang bagay. Nang malaman ang pagnanakaw, agad na pinagdudahan ni Chan si Manny at iniutos ang kanyang mga kasamahan na pumunta sa bahay ni Manny upang kolektahin ang utang. Sa panahong ito, nagastos na ni Manny ang ninakaw na pera at namimilit siyang hilingin ng mas maraming oras na nangangako na makakahanap siya ng paraan upang mabayaran ang utang. Pinilit si Manny na magpatuloy sa pagiging sex worker. Sa puntong ito, naging pimp na si Chan, pinipilit siyang magbigay ng serbisyo sa mga kliyente upang ipagpag ang utang niya. Hindi nagtagal, si Manny ay nanganak, ngunit hindi niya alam kung sino ang ama. Nang maglaon, pinataas ni Chan ang interes ng utang mula 4,000 Hong Kong dollars patungong 30,000 Hong Kong dollars. Natuklasan ni Chan na si Manny ay isang kita sa bigay, kaya't wala siyang balak na pakawalan siya, at nais na patuloy na samantalahin ito. Habang nagagalit, nagpatuloy si Manny sa pagbibigay ng serbisyo, at ginamit ang lahat ng kinita niya upang mabayaran ang utang kay Chan. Sa paglipas ng 1 taon, nakabayad siya ng karagdagang 14,000 Hong Kong dollars, kasama na ang 4,000 na nauna na niyang nabayaran, kaya't ang kabuang halaga ng bayad ay umabot ng 18,000 Hong Kong dollars. Sa pagkabigo at pagod mula sa pang-aapi ni Chan, nagdesisyon siyang itigil ang pagbibigay ng serbisyo at tumanggi sa mga tawag para sa koleksyon ng utang. Ang kanyang pagsasalungat ay nagalit kay Chan at sa kanyang pa, at nagpasya silang turuan siya ng isang leksyon na hindi niya malilimutan. 2 buwan bago naganap ang krimen, ipinadala ni Chan ang kanyang mga partners, sina Shincho at Won, sa tahanan ni Manny upang siya ay kidnapin. Dinala siya nila sa townhouse number 31 sa Granville Road, Tsim Sha Tsui, kung saan siya ay nabilanggo sa isang silid sa 2 palapag. Ang gusali sa 31 Granville Road ay may 2 may-ari, at dahil sa hindi pagkakaintindihan, tumigil sila sa paggamit ng gusali na nagdulot upang ito ay magkapinsala. Maraming mga apartment suite ang naiwan na bakante at walang nangungupahan. Ang space mismo ay may 6 na silid tulugan.
Nanirahan sina Chan at ang kanyang asawa sa kwarto 4. Si Manny naman ay nakagapos sa kwarto 3. Nang si Chan ay may bagong panganak na anak, madalas siyang nasa ibabang palapag kasama ng mga kaibigan upang alagaan ang sanggol at ilang beses na lang umakyat sa ikatlong palapag para matulog. 10 tao ang alam na siya ay inaabuso sa loob ng 1 buwan na pagkakakatch niya. Sa kauna-unahang araw ng kanyang pagkakakatch, ininterview siya ni Chan at sumigaw sa kanya dahil sa hindi niya pagbabayad ng utang at sa pagtanggi na sagutin ang kanyang tawag. Inutusan niya si Won na paluin si Manny ng mahigit 50 beses. Bilang isang mahina na babae, wala siyang kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga serious na pag-atake. Upang hindi marinig ang kanyang mga sigaw, ginamit ng group ni Chan ang mga kahoy na sheets upang harangan ang mga bintana sa silid. Pagkatapos, tinanggal ni Chan, Shincho, at Won ang mga damit ni Manny at pinagsaluhan ang pag-atake sa kanya. Si Manny ay ginawang daig sa paghihirap. Sa gitna ng kanilang kasayahan, patuloy silang kumain, at si Chan ay nagbigay sa kanya ng mga gamot. 1 buwan na ang lumipas sa kanyang pagkakakatch. Lihim na ninakaw ni Manny ang ilan sa mga gamot mula kay Chan. Nang mahuli siya, pinarusahan siya ng 3 lalaki. Ang isang dagok sa ulo ay puminsala sa kanya na nagresulta ng unconsciousness. Nang umalis ang 3 para magpahinga sa bar, natagpuan nila si Manny na nakahiga sa banyo na walang malay. Lumipas ang ilang araw, nang ang bangkay ni Manny ay nagsimulang bumaho, naisip na nila na dapat ng aksyonan ito. Chinapchap nila ito at tinago sa cooler, naghihintay ng tamang pagkakataon upang itapon ang mga ito. Pagkatapos itapon ang mga bahagi ng katawan, napagtanto nilang may naiwan na sako na may mga lamang loob. Nang gagawin na ang lahat, hinagis ni Chan ang pack sa labas na naglanding sa teras. Tanging ang ulo na lang ang natira kay Manny. Ilalagay ito sa isang palayok, pinakuluan, at pagkatapos ay inilagay sa isang Hello Kitty doll. 1 linggo bago ang kaalaman ng mga pulis mula kay Aang, nakatanggap sila ng mga reklamo mula sa mga residente tungkol sa masangsang na amoy sa gusali. Nang nilapitan ng mga pulis, walang nakita na kahina-hinala. 1 taon ang lumipas, ang kaso ay inusig sa Hong Kong High Court. 3 akusado ang humarap sa mga paratang, ngunit nagpasya ang hukuman, at si Chan, si Shincho, at si Won ay nahatulan ng murder. Nakatakdang sila ay mahatulan ng habambuhay na pagkakapiso ng 25 taon. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ng nakakatakot na pagpatay na ito ay unti-unting nawala sa alaala ng tao. Ngayon, wala masyadong nakakaalam na ang masiglang kalye na ito ay minsang naging lugar ng isang nakakatakot na krimen. Kaya yan ang kwento ng Hello Kitty murder case. Sa bawat krimen na napapakinggan, sigurado may matututunan upang masasamang loob ay paghandaan. Dito lang sa Shadow Asia Crime Story.